Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung Anonymous. Paano ko babatiin Anonymous? Meron po kasi sa ating mga ilan no, na sumusuporta na hindi ko kilala. So, maraming salamat po sa inyo. Kung gusto niyo po, pwede niyo akong kontakin para alam ko lang yung pangalan ninyo. Pero maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Lord yung nakakakilala sa inyo. So si Lord po ang magpapala sa inyo. So yung talakayan po natin ay patungkol po sa Kristiyanong wise, making wise decisions daily. I hope marami po tayong natututunan. I hope mas lalo tayong lumalago when it comes to wisdom, when it comes to being wise, and when it comes to making wise decisions daily. Now, ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ay patungkol po sa relationship. Relationship natin specifically pagdating sa kapwa mananampalataya. Sabi po rito sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. So dito po sa talatang ito, makikita po natin na yung disenyo ng Diyos sa tao ay hindi upang maging mag-isa, kundi maging komunidad. Sipin niyo po si Adan, no? Nilikha ba si Adan para maging mag-isa lang? Kaya nga sabi ng Diyos dun sa Genesis, it's not good for man to be alone. Dinagdagan siya, ginawan siya ng kasama, at yun ay si Eva. Bakit? Kasi po, nilikha talaga tayo ng Diyos na social being. Yung nakikipag-socialize. Merong kasalamuha, may kapwa-tao. Now, yung healthy relationships po, meron laging mutual benefits. Okay? Nilikha tayo ng Diyos upang makipagrelasyon. Unang-una, makipagrelasyon sa Kanya. Pangalawa, makipagrelasyon sa kapwa-tao. We are social beings. Now, yung healthy relationships po, meron yan laging mutual benefits. I help you, you help me. No? I scratch your back, you scratch my back. Laging merong mutual benefits. Laging may pagtutulungan. Yan po yung healthy relationship. Kahit sa mag-asawa, no? Actually, lalo na sa mag-asawa. Hindi pwede na yung babae lang yung nakikinabang sa relationship. Hindi pwedeng yung lalaki lang ang masaya sa relationship. Dapat parehong masaya, parehong nagbe-benefit. Pareho sila na nag-grow sa relationship. So, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Meron talagang mutual benefits. Now, number 2 po, we need to be surrounded by quality influencers. Kasi, whether you like it or not, meron at merong mag-i-impluwensya sa'yo. Kaya dapat pinipili rin natin talaga sino yung mga taong ipapaligid natin sa ating mga sarili. Sino yung mga taong papakinggan mo? Ako, nung nasa seminary days ako, talagang pinipili ko kung sino yung papakinggan ko, sino mga theologian, sino yung mga preachers. Hindi ba naman, you cannot listen to all, no? You can only listen to some people. Kasi limited ka lang eh. So, finifeed ko lagi yung sarili ko ng salita ng Diyos, sa mga insights ng mga veterano na, ng mga matatanda na eksperyensado na sa ministry. Doon ko finifeed yung sarili ko. And that helped me a lot. No? Malaking tulong sa akin na nakikinig sa mga taong na-impluwensyahan ako. Mayroong mga certain influence sa theology ko, sa pananaw ko sa ministry. So, ganun rin po sa atin lahat, no? We need to be surrounded by quality influencers. Kasi, kapag hindi natin pinili o hindi tayo naging careful sa mga impluwensya na natatanggap natin, na hindi natin alam, finifeed natin yung sarili natin ng impluwensya na hindi dekalidad, no? Minsan, puro patawa lang. Kung puro pinapakinggan mo, puro patawa lang, yung buhay mo magiging patawa lang din, di ba? So, sa atin po, no, evaluate natin ngayon. Sino ba yung mga taong nasa paligid natin? Or sino yung mga taong hinahayaan nating mag-impluwensya sa atin? Sometimes we cannot control the people around us, eh.
But we can control what we feed ourselves with, what we feed our minds with. So, we need to be surrounded by quality, yung may dekalidad, yung malalapit ka sa Panginoon, yung may mga insights, yung may mga wisdom talaga na may apply natin sa ating mga buhay. We need to be surrounded by quality influencers. And number 3 po, God gave us the church where we can sharpen others and be sharpened. So yung Diyos, hindi lang lumikha ng Eva para kay Adan. Hindi lang siya lumikha ng pamilya. Lumikha rin siya ng church para magkaroon tayo ng isang community na doon tayo lalago. Doon tayo magpapalago ng iba at doon tayo papalaguin. Doon tayo maghahasa ng iba, doon rin tayo hahasain. Doon tayo mag-i-improve, doon tayo rin makakatulong sa kapwa natin para rin sila ay mag-improve. So God gave us the church where we can sharpen others and be sharpened. Now, isa pong may mga maririnig kayo, no? Mga tao sasabihin, ay, hindi ko kailangan ng church. Kailangan ko lang sarili ko, magbabasa ako ng Bible. I will worship God just by myself. Well, unang-una yung tao na yun, hindi na niya naiintindihan yung Bible. Pangalawa, yung tao na yun, hindi niya naiintindihan yung Diyos. Kasi kung naiintindihan mo yung Diyos, naiintindihan mo yung Bible, you wouldn't say that kind of thing. Isipin nyo mabuti Matthew chapter 16, verse 18. Sa mga talatang ito, si Jesus Christ, kausap niya si Peter sa Caesarea Philippi. At doon, sabi ni Jesus Christ, I tell you, you are Peter, you are Petros, and on this Petra, on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, yung bato hindi si Pedro, no? Kaya nilagay natin sa Greek, no? Petros tsaka Petra. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So anong puntos natin dito? Si Jesus Christ mismo, yung founder ng church, body of Christ. Si Jesus Christ yung nagdisenyo, si Jesus Christ yung founder, si Jesus Christ yung nagtatag ng iglesia. Ang tanong, sino ka para sabihin mong hindi ko kailangan ng church? Diba? Arrogance yun pagiging arrogante. Pagiging mayabang. Para mong sinabi na hindi ko kailangan yung isang bagay na tinatag ni Jesucristo para sa akin. No, I don't need what you have established, Jesus, no? So hindi mo pwedeng sabihin na ako lang bahalang mag-sharpen sa sarili ko, no? Ako lang bahalang maghasa, mag-improve ng sarili ko. Kailangan ko lang Bible at sumamba sa tunay na Diyos dun sa bahay ko. I don't need the church. You cannot say that. God gave us the church where we can sharpen others and be sharpened. Kaya dapat ini-strengthen natin yung relationship natin sa kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. Well, hindi naman lahat ng iglesia ay perfect. Minsan may stumble ka rin, matitisod ka rin. Pero wag nating kalimutan na kahit marami kang nakikitang hindi mo gusto sa church, in-establish pa rin yan ng ating Panginoong Jesucristo. And by the way, yung church, kaya nga yung church it's a group of sinners gathering together. Ang church hindi talaga perfect. Ang church is binubuo ang church ng mga taong makasalanan. Kasi ang church hindi para sa taong banal. Ang church para sa taong makasalanan na nagsisisi na gustong magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga imperfect yan kasi kasama ka dyan Kasama din ako din sa church Kaya imperfect yung church. Kasi taong mga kasalanan no? Nagiging member ng church. Pero tanda natin, God gave us the church where we can sharpen others and be sharpened. Hindi tayo pwedeng maging arrogante na sabihin natin hindi ko kailangan ng church. Now, ano po yung application natin sa katotohanan na marami na tayong matututunan dito, no? Proverbs 27:17. Dinala ko lang kayo sa konteksto ng church. Kasi doon talaga natin ma-experience yung ihahasa tayo at makakatulong din tayo maghasa ng iba. So, ilan lang sa mga application natin. Number 1, grow in the context of discipleship groups. Lumago po tayo sa environment ng isang discipleship group. Kung ikaw meron kang discipleship group,
ang masasabi ko lang sa'yo, congratulations. Nasa tamang lugar ka. I-treasure mo yung mga kasamahan mo. I-treasure mo yung discipler mo. Mahalin mo yung lahat ng membro ng discipleship group mo. Ibinigay sila ng Diyos para sa'yo. That's your environment where you will grow in your faith, in your Christian life. Pagpasalamat mo sila sa ating Panginoon. Kung wala pa, maghanap ka. No? Ipag-pray mong mabuti. Because you need to grow in the context of discipleship groups. Again, kung paano itinatag ng Panginoong Jesucristo yung iglesia, ganun rin niya iminodel yung discipleship. Hindi mo pwedeng sabihin, I don't need discipleship group. Teka, si Jesus Christ ang nagdisenyo niyan. Go and disciple the nations. Kaya nga nakarating sa yung ebanghelyo nakarating sa akin Kasi yung disenyo ng Diyos ng discipleship, it doesn't stop. It keeps growing and growing and growing, reaching people to become Christians, become followers of the Lord Jesus Christ. So let's grow in the context of discipleship groups. Kailangan mo yan, kapatid. Kailangan ko yan. Number 2, spend most of your time with quality people. Kahit sa ayaw mo at sa gusto, may impluwensya at may impluwensyahan ka ng mga tao. Tanong, sinong mga tao yung mag-impluwensya sa'yo? Kung kanino mo ini-spend yung most of your time, kung sa TV, sa mga channel dyan, kung ano ng mga channel na puro patawa lang, yun lang maka-impluwensya sa'yo. That's it. Pero if you spend most of your time with quality people, mga disciples mo, fellow Christians mo, kung saan ka lumalago, saan ka natututo, ano yung pinapakinggan mo sa social media, doon ka talaga may improve, doon ka mahahasa. So, spend most of your time with quality people. Ganon din sa career mo, no? Kung ikaw engineer, kung ikaw architect, kung ikaw ay musician, spend most of your time with quality people na makatulong sa'yo in terms of your career. So, ganon din sa Christian life. Kailangan ini-spend mo yung most of your time with those people who can help you grow in your faith. Number 3 po, find an accountability partner or group. Kung wala kang accountability partner, maghanap ka. Ipag-pray mo na ngayon pa lang. Kung meron kang discipleship group, yan na yung accountability group mo. Ano yung accountability? Ito yung mga tao na binibigyan mo ng karapatang pakialamanan ng buhay mo. Okay? Yan yung accountability partner or group. Kung meron kang accountability partner, nakatagpo ka, na isang taong close friend mo, Kristiyano, malapit sa Panginoon, binubuksan mo yung pinto ng buhay mo sa kanya at sinasabi mo sa kanya, pare, mare, manghimasok ka sa buhay ko. Pag may ginagawa akong mali, pakialamanan mo ako. Pag nambababae ako, nanlalalaki ako, pag nahulog ako sa mga tukso, pag ginagastos ko yung perang pinapadala ng mister ko sa abroad, sa maling pakialamanan mo ako. Di ba? Sabihin mo sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Bigyan mo ako ng advice. Rebuke mo ako kung kinakailangan. Ituwid mo ako. Sigawan mo ako kung kinakailangan. Yun po yung accountability partner. Binibigyan mo ng karapatan yung isang tao na ilapit ka sa Panginoon, i-review ka, itama ka, ituwid ka. Tapos wala kang karapatang magalit kasi binigyan mo ng karapatan yung tao na yun Accountability partner mo yun So pag pinakalaman ka ng accountability partner mo, wala kang karapatang magalit. Yun yung point nun. So find an accountability partner or group who will help you grow in your faith. Kung wala ka, maghanap ka. Kung meron ka na, pagpasalamat mo sa Panginoon. Yung mga tao na yun. Now, para po sa ating discussion, why do you need an accountability partner or group? Bakit kailangan mo ng discipleship group? Bakit kailangan mo ng church? Bakit kailangan mo ng mga taong makikialam sa'yo? Bakit mo kailangan ng mga taong magtatasa sa'yo kung pag mapurol ka na? Kailangan mo ng mga sharpeners. Bakit kailangan mo ng mga tao na papakilamanan yung buhay mo kapag gumagawa ka na ng mali at mag-i-encourage sa'yo pag gumagawa ka ng tama. No? Discuss po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Kausapin po natin si Lord, sabihin natin sa Kanya, Father, thank you because you want me to grow in my Christian life. Thank you because that's your desire. Now I realize that I need a discipleship group where I will grow together with my fellow believers. Now, Lord, help me
also to find an accountability partner who will hold me accountable in all aspects of my life. Tulungan niyo po ang makatagpo ng accountability partner na maging accountable sa akin sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa sponsor natin, Anonymous, na matagal na hanggang ngayon question mark pa rin sa akin. No? So, pagpalain ka na ating Panginoon. At thank you sa bawat isa na nagko-comment sa comment section. Pag may natutunan kayo, share nyo lang doon, no, para maging encouragement sa marami. At wag po natin kalimutang i-share yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. At maging pagpapala po ito sa mas maraming tao. So yun lamang po, magkita-kita tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating 5 a.m. Daily Devotion. See you po.